Alam nyo ba na ang lunas sa isa sa mga pinakamatandang sakit sa mundo ay hindi lang pala nakasalalay sa gamot? Minsan, nasa plato rin pala natin. Tara, silipin natin itong nakatagong giyera sa pagitan ng nutrisyon at tuberculosis. Siyempre, kapag may sakit tayo, ang una nating iisipin, pagkain ang number one nating kakampi, di ba? Pero paano kung minsan, yung mismong pagkain na kailangan natin para lumakas, yun pa pala ang nagiging kalaban? Yan yung komplikadong sitwasyon na ating titingnan ngayon. So, simulan na natin. Unang-una, kailangan nating maintindihan na ang TB ay hindi lang isang simpleng impeksyon. Ang totoo niyan, isa itong full-on assault sa mismong makina ng ating katawan, ang ating metabolismo. Dahil sa TB, napipilitan ang katawan nating pumasok sa isang hypermetabolic state. Isipin nyo na lang na yung katawan nyo ay parang isang sasakyan na biglang inilagay sa pinakamatulin na gear. Dahil dyan, sobrang bilis niyang sinusunog ang lahat ng gasolina natin, yung ating energy at nutrients. Ito yung dahilan kung bakit biglaan at mabilis ang pagpayat at pagkasira ng mga kalamnan. At dito na nagsisimula yung tinatawag na vicious cycle. Yung impeksyon ng TB nagdudulot ng malnutrisyon. Tapos, yung malnutrisyon naman, pinapahina yung ating immune system. At dahil mahina ang immune system, anong nangyayari? Lalong lumalala yung impeksyon ng TB. Paulit-ulit lang, paikot-ikot. Isang walang katapusang laban kung hindi maagapan. So para makalaban ng katawan, yung pangangailangan nito sa energy, biglang tumataas. Pinag-uusapan natin dito ang humigit kumulang 35 kilocalories bawat kilo ng timbang mo. Araw-araw. Grabe, di ba? Ganyan kalakas yung sinusunog na energy ng katawan para lang labanan yung sakit. Okay, so punta tayo sa unang larangan ng digmaan. Paano nating bibigyan ng sapat na panggatong ang depensa ng ating katawan? Ang unang armas natin, protina. Ito yung nagsisilbing building blocks para kumpunihin yung mga nasirang tissue at palakasin ang ating immune response. So kailangan natin ng sapat na supply nito. Galing man yan sa lean meats at isda o sa mga plant-based sources tulad ng munggo at tokwa. Pero ito yung isang malaking challenge, di ba? Madalas, dahil sa gamot at sa sakit mismo, walang gana kumain. So anong diskarte? Simple lang, gawing makabuluhan ang bawat subo. Sa halip na 3 malalaking kainan, mas maganda ang 5 hanggang 6 na maliliit pero siksik sa sustansyang pagkain. Diyan napapasok yung mga smoothies at sopas. Malaking tulong yan. At ngayon, para sa ikalawang larangan ng digmaan. At dito talaga nagiging mas komplikado ang lahat. Kasi yung mismong mga gamot na pumapatay sa TB, may sarili ring palang mga patakaran na kailangan nating sundin. Ito yung malaking kabalintunuan. Yung gamot na kailangan mo para mabuhay ay napakaselan pala pagdating sa pagkain na kailangan mo para gumaling. Isang napakadelikadong sayaw sa pagitan ng gamot at nutrisyon. Tingnan nyo to. 2 sa pinakamahalagang gamot, yung rifampin at isoniazid, kailangan inumin ng walang laman ng tiyan. Naisip nyo ba kung gaano kahirap yun? Lalo na kung nanghihina ka na nga at kailangan mong kumain para malabanan yung pagkahilo. Ang hirap i-timing, di ba? At hindi yan basta-bastang rule lang. May matinding dahilan yan. Tingnan nyo, kung iinumin mo ang rifampin kasabay ng pagkaing mataas sa taba, bumababa ang bisa nito ng hanggang 36%. Ang laki nun, para kang lumalaban sa giyera pero binawasan mo ng lakas yung sandata mo. Sayang, di ba? Okay, so bukod sa timing, may isa pang panganib. Yung gamot na isoniazid, nagkakaroon pala ng masamang reaksyon sa isang chemical na tinatawag na tyramine. Itong tyramine, nasa maraming pagkain yan na madalas nating kinakain. Kapag nag-react sila, ang resulta ay mga sintomas na parang allergy, pananakit ng ulo, pamumula at mabilis na tibok ng puso. Delikado. At dahil dyan, yung diet mo biglang nagiging parang isang minefield. Ang daming bawal. Yung mga akala mong pampalakas tulad ng aged cheeses at cured meats biglang nagiging bawal. At ang nakakagulat, pati yung simpleng toyo kasama sa listahan. Kaya ang pinakamahalagang payo dito ay simple. Kumain ng sariwang pagkain at iwasan yung mga leftovers o yung mga pagkaing matagal nang nakatago. Bakit? Kasi habang tumatagal ang pagkain, lalong tumataas yung level ng tyramine. So sa kasong ito, ang pagiging fresh ng pagkain ay hindi lang para sa lasa, para talaga sa kaligtasan.
Okay, so parang may friendly fire pa, no? Minsan yung mismo mga sandata natin laban sa TB nagdudulot ng pinsala na kailangan din nating tugunan. Tingnan natin kung paano. Ito yung perpektong halimbawa ng digmaan sa dalawang larangan. Yung gamot na isoniazid, habang nilalaban niya ang TB, sinisira naman niya yung vitamin B6 sa katawan. Ang side effect nito, pwedeng masira ang mga ugat o nerves. Kaya ang solusyon, kailangan mong uminom ng isa pang tableta, vitamin B6 supplement araw-araw para lang malabanan ang side effect ng unang gamot. Meron pa, yung rifampin naman parang magnanakaw ng vitamin D sa katawan. Pinapabilis nito ang pagkaubos ng bitaminang ito. Ang masama pa niyan, karamihan sa mga pasyente ng TB ay in the first place mababa na talaga ang vitamin D, so lalo pang nababawasan. Kaya ang tanong, sa lahat ng mga komplikasyon na yan, paano ba talaga natin mapapanalunan itong komplikado at dalawang larangang digmaan? Well, ang tagumpay dito ay hindi tsamba. Nakasalalay yan sa isang tumpak at maingat na plano, isang estratehiya na binabalanse ang pagpapalakas sa katawan habang sinusunod ng maigi ang lahat ng patakaran ng mga gamot. So heto na yung ating 5-point action plan para sa tagumpay. Una, striktong timing sa gamot. Pangalawa, walang alak para protektahan ang atay. Pangatlo, mandatory ang vitamin B6. Pang-apat, bantayan ang micronutrients lalo na ang vitamin D at protina. At panglima, iwasan ng todo ang mga pagkaing mataas sa tyramine. Lahat ng yan, non-negotiable para manalo sa laban. So bilang pangwakas, iiwan ko kayo sa isang tanong. Ang laban sa TB ay malinaw na nagpapakita na ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa gamot. Maaari kayang ang kinabukasan ng medisina ay nakasalay ng pantay-pantay sa kung ano nasa kusina at kung ano nasa parmasya? Ano sa tingin nyo?